So eto na nga po mga idol, tama nga ho ang sinabi ni Coach JJ Redick na babawi sila sa Minnesota Timberwolves dito nga po sa game 2 nila, no? At nakita nyo naman yung final score mga idol, ang nangyari 94-85. Well, ano nga daw ba ang ginamit na sistema ni JJ Redick? Kahit same po yung starting 5 sa game 1 at sa game 2 nakuhang manalo ng Lakers. Well, bago ho natin yan ipagpatuloy, please na kung bago ka lang, huwag mong kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po mga kaibigan. Kung titignan nyo ho, no, hindi ho tsamba ang pagkapanalo ng Los Angeles Lakers. Hindi rin to bigay na laban ng Minnesota mga kaibigan. Bagkos, gumagamit pa nga ng pinagbabawal na technique itong Minnesota Timberwolves, no? Ayun sinasabi natin na dirty tactics. Yung pisikalan ba mga kaibigan? Gusto nila kasi ma-out si Luka, no? Nakita nyo talagang pag nakiluka ang bola, pinipwersa nila, which is nagkakamali sila. Huwag nilang gagawin sa Lakers kahit home court po ng Lakers ito, talagang hindi sila tatantanan ng referee mga idol kapag gumawa sila ng hindi maganda sa Lakers. Kung titignan nyo, no, etong original starting 5 ng Lakers, hindi yan basta-basta paulit-ulit lamang na sistema. Yung original, nandyan nga po si Rui Hachimura, si LeBron James, si Austin Reeves, Jackson Hayes, at si Luka Doncic. Kahit sabihin natin ito yung ginamit na starting 5 sa game 1, nagbabago ho yung sistema na ginagawa nga po ni JJ Redick. Ibig ko sabihin yung rotasyon ng mga player. Kung napansin nyo mga kaibigan, agad din pinalitan ni Dorian Finney-Smith ito nga pong si Jackson Hayes, no, matapos itong maglaro ng 9 minutes at nakapagtala lamang ng 2 points. Bakit daw pinalitan agad itong si Jackson Hayes at hindi naman na ibababad, no, ng mahabang minuto? Alam nyo mga kaibigan, medyo alanganin kasi si Jackson Hayes, prone din si injury at hindi siya nakakasabay din sa galawan ng Minnesota. Pero syempre alam nyo, kapag kinakailangan gagamitin niya ni JJ Redick. So ginamit si Dorian Finney-Smith at nabigyan siya ng 39 minutes of playing time. Merong 5 rebounds, isang assist at 7 points. At napansin nyo mga kaibigan, nabigyan din ng minuto ito nga pong si Gabe Vincent, which is 19 minutes yan pero may 6 points. Marami nagsasabi bakit daw 6 points lamang. Alam nyo mga kaibigan, most of the time nakikita natin ang bola talaga umiikot lamang kay Luka Doncic, kay LeBron James at kay Austin Reeves, no? Yan talaga yung center of attraction ng Lakers. Sila lagi yung may hawak ng bola, which is alam nyo, sulit na sulit naman. Paano ko nasabi? Kung titignan nyo, LeBron James 40 minutes, merong 21 points. Etong si Austin Reeves 43 minutes, merong 16 points. Si Luka Doncic, no, tignan nyo, 42 minutes of playing time, meron siyang 31 points mga kaibigan. At yung mga pasa niya pa, yung mga assist niya, ibang klase, napakahirap pong basahin. Kaya nga ito yung sinasabi noon ng mga Lakers fans na sobrang naka-jackpot, no, ang Lakers dito nga po kay Luka Doncic sa kanyang mga intense and crucial na galaw, no, na hindi nyo talaga basta-basta mababasa. Ito pa mga kaibigan, inaasahan din na sa game 3 ng Lakers at Minnesota Timberwolves, gagamit ho, no, ang Minnesota ng panibagong sistema para daw kontrahin ang sistemang ginagamit itong si JJ Redick. Well, alam nyo mga kaibigan, kahit anong gawin ng sistema ng Minnesota, kapag ka nakuha ng Lakers kung anong kahinaan nila, mananalo pa rin ng Lakers to. Hindi ito yung sinasabi natin na tiyabang pagkapanalo mga idol, at hindi rin ito masasabing bigay na laban nga po ng Minnesota, no, para magtabla sila at umabot pa ng game 3. Mga kaibigan, talagang tinalo ng Lakers. Nakita nyo naman, ang daming errors po nitong Minnesota Timberwolves, no? Ang dami nilang mga turnover. Yun ho yung sinamantala ng Los Angeles Lakers. At marami tayong napansin, less error ngayon ang Los Angeles Lakers, do merong mga limit lamang o kakaunting turnover ng Lakers, pero hindi naman talaga may iwasan yun, no? At ngayon, nakita nyo mga kaibigan, kapag ka nakita nilang libre si Luka, sa malayo yan, pinapasa agad. At kapag ka alanganin naman si Luka Doncic sa bola niya, no, medyo nako-corner na siya o dino-double team siya, agad niyang pinapasa sa available po na shooting guard. Tulad kay Gabe Vincent mga kaibigan, kay Austin Reeves, etong bola. Samantalang si LeBron James, lagi nyo makikita yan na nakabackup sa likod, nagbabantay, dumedepensa ng matindi. Kaya nga sinasabi ng iba, bakit daw inilabas si Jackson Hayes at nauwi na naman sa small ball lineup ang Los Angeles Lakers? Kasi pinalit si Dorian Finney-Smith, hindi naman daw yung sentro. Mga kaibigan, alam nyo, kahit wala hong legit na sentro na naglalaro ngayon sa Lakers, lalo na kapag mga second half,
intense and crucial game, no, kayang-kaya pa rin makipagsabayan ng Lakers. Kahit sabihin natin si LeBron James ay naglalaro bilang power forward, at the same time, kahit din gampanan yung pagiging sentro, kasama niya si Rui Hachimura at Dorian Finney-Smith, malakas na depensa na yan mga idol. Si Luka naman mga kaibigan, sinasabi ko sa inyo, hindi lang yan basta-basta tumitira sa labas. Kagka napunta sa kanyang bola, kaya niya yung i-drive sa loob. Nahihirapan sila, no? Ito yung sinasabi natin na sobrang panghihinaya nga talaga ng Dallas Mavericks, si Nico Harrison, na bitawan si Luka. Akala nila mabagal ng kumilos, tumataba na, pero nakita nyo naman si Luka mga kaibigan, no, ang talagang nagbibigay ng matataas na puntos sa Los Angeles Lakers. So hindi tayo mamumblema kung si LeBron James nagpapahinga or pinagpahinga sa second half, andyan si Luka. Kapag si Luka naman nagpahinga, nandyan si LeBron. So wala tayong masasabi ngayon sa sistemang meron nga po sa Lakers. At eto pa mga kaibigan, sa game 3 naasahan natin and 100% na gagamitin uli ang original na starting 5 na lineup ng Lakers. At posibleng ilang minuto lang din maglaro itong si Jackson Hayes, palitan agad ni Dorian Finney-Smith. Marami nagtatanong sa atin, nasa na daw si Maxi Kleber, no? At etong si Alex Len, yung mga sentro daw ng Lakers. So ngayon, ayon sa ating mga update mga kaibigan, etong si Maxi Kleber ay kinukondisyon pa at posible na rin naman itong makapaglaro. Pero hindi pa sa ngayon mga kaibigan. Alam nyo kung bakit, no? Dahil nga ganda pa ang momentum at chemistry ng mga player ng Lakers. Kapag kaalanganin sila, sa kayang gagamitin. Pero wag tayong umasa na gagamitin eto nga pong si Alex Len, dahil talagang ilang beses na yung napahiya, no, dito nga po kapag ginagamit nitong si JJ Redick. Yan muna ang update natin, and please huwag yung kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.